Today we celebrate the feast of the Santo Niño. The devotion to the Santo Niño is one of the oldest and most popular devotions in the Philippines. Observed all over the country, this feast is colorfully celebrated in varied ways, expressing the particular love and affection of different regions. Mahal na mahal nating mga Pinoy ang Santo Niño. Malapit sa puso natin ang Santo Niño. Makikita yan sa sabay-sabay na mga pagdiriwang ng kapistahan ngayong araw na ito. Pista ng Santo Niño sa Pandacan at sa Tondo, Pit Señor sa Cebu, Ati-atihan sa Kalibo, Dinagyang sa Iloilo. Patunay din yung napakaraming imahen natin ng Santo Niño sa bawat tahanan, sa mga opisina, sa tindahan, karinderya at restaurants, sa mga bangko at eskwelahan, maging sa jeep, sa bus, sa taxi, o kahit pa nga sa pedicab, kahit saan may mga imahen ng Santo Niño na iba't iba rin ang kasuotan. May pulis, may doktor, may bumbero, may basketbolista, may palaboy. Tunay niyang mahal ng mga Pilipino at malapit sa puso natin ang Santo Niño. But let me ask you a question. Every time you venerate and look at the image of the Santo Niño, what do you see? What do you see? Take away his imperial crown, take away his majestic cape, take away his golden scepter and the globe on his hands, take away his boots and clothes adorned with gold and precious stones. All that will be left is the image of a vulnerable and innocent child. Ang sanggol, ang batang si Jesus na maraming itinuturo sa atin sa pagdedebosyon natin sa Kanya. Ano nga bang itinuturo sa atin nitong taon-taon na pagdiriwang natin ng pista ng Santo Niño? Ano ang kahulugan ng ating ginagawang pagdedebosyon sa batang si Jesus? What challenges does this feast of Santo Niño poses to us as Christians and devotees? First, our devotion to the Santo Niño reminds us of Jesus humbly identifying himself with us in our humanity. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. He was born a helpless and vulnerable child. He became a child. At sa pagiging isang bata, ipinapahiwatig ng Santo Niño na nakikiisa at nakikipisan siya sa lahat ng mga maliliit, mga mahihina, at mga hindi maitaguyod ang sarili. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang batang si Jesus ay lumaking malusog, umunlad sa kaalaman, puspos ng karunungan, at naging kalugod-lugod sa Diyos. Oo, naging bata si Jesus. Subalit, hindi siya nanatiling bata. Tumanda siya at naging handang harapin ang mga hamon ng pagsunod sa naririnig niya mula sa Diyos Ama. He experienced what we experience in terms of human growth processes. He became close to us, near to us, and becoming like us in all things except sin. We have seen images of the Santo Niño wearing a barong Tagalog, or Santo Niño in a doctor or police uniform, or in a basketball jersey and shorts. While some people may not agree with these practices, they all
boil down to the reality of God being one with us in all things except sin. Jesus is truly Emmanuel, the God who is with us. And many people can identify with the Santo Niño because He has identified with us first. Ipinapaalaala sa atin ng Santo Niño na kung may tunay tayong debosyon sa Kanya, kailangan din nating maging mulat sa pakikisa at pakikipag-ugnayan sa mga maliliit, mahihina at mga aba. Hinahamon tayo ng Niño Jesus na hanapin din, itaguyod at paglingkuran sila, ang mga dukha at mga bilanggo, ang mga may sakit at may kapansanan, ang mga nagugutom, namamalimos, mga nauuhaw at walang matuluyan. Ang Santo Niño ay matatagpuan at mapaglilingkuran natin sa kanila. Dahil gaya nga ng sabi ni Jesus sa bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Second, our devotion to the Santo Niño challenges us to be childlike, to reclaim the inner child within us in the face of growth, sophistication, and experiences of pain as adults. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño, sinasariwa at pinapanibago natin ang ating pagnanais na magkaroon muli ng mga katangian ng isang bata. The child possesses so many endearing qualities that we should never let go, even when we are already adults. Kaya, pinapanibago natin ang pagnanais natin na magkaroon muli ng childlike attitude tulad ng mga katangian ng isang bata. Mapagtiwala, simple, mapagpasalamat, masiyahin, mababang loob, mapagpatawad at masunurin. Sa pagtanda po kasi natin, nawawala na yung bata sa ating puso. Tila ba nakakalimutan na natin itong mga katangian ito ng bata sa atin? Tumatanda kasi tayo ng paurong sa halip na pasulong. Habang lumalaki at tumatanda tayo, pansinin po ninyo, natututo tayong magkunwari at magsinungaling. Tumatanda tayong nagkukubli ng katotohanan para lang protektahan ang sarili nating interes at kapakanan. Itinatago natin ang totoo para makalusot tayo sa mga kalokohang ginagawa natin. Habang lumalaki tayo, natututo tayong manlamang, mandaya at magdamot. Hindi na tayo nakukontento sa mga biyaya sa atin ng Diyos. Nalilimutan na nga nating magpasalamat, pinipintasan pa natin yung mga biyayang ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Na para bang lagi tayong kapos o lagi tayong lugi, gayong lubos-lubos naman ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa atin. Habang tumatanda tayo, ang sarili na lang natin ang pinagkakatiwalaan natin. Masyado tayong bilib sa ating sarili, kaya plano at gusto na lang natin lagi ang nais nating masunod at hindi na kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Hindi na tayo nagtitiwala. Kaya, ngayong pista ng Santo Niño, magandang gisingin nating muli ang bata sa ating mga puso na pinatulog at pinatahimik ng ating maraming pagkukunwari, panlalamang, pagdaramot, pandaraya, at pagsisinungaling. Hayaan nating ang bata sa ating puso ang magpakilala muli sa atin sa batang si Jesus. Isang batang tapat, masunurin, mapagbigay, mapagpasalamat, mapagtiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi sapat na ipakita at ipagmalaki lang nating mga Pilipino ang malalim na debosyon natin sa Santo Niño. We must go beyond religiosity. We must express our devotion not just in prayers, songs, dances, and processions. Instead, let us open our hearts to Him and make Him truly a part of our lives. Let us ask the Santo Niño
to teach us humility, obedience, and trust in God. Let us ask Him to journey with us in our growth in age, wisdom, and grace, and allow Him to teach us to always listen to and obey the Father's will. Muli nawa nating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Santo Niño ang ating mga sarili. Amen. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan kung suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasitud